Tekram, ito pong naging live ni Ma'am Shimari, hindi po naging biro, malaki po ang naging damage. So, yun nga po, sa for your information, si Kuya Rolly po ay sumagot sa kanya at sinundan po natin ito ng pagpapaliwanag noong nakaraang araw kung ano ba talaga yung mga pangyayari. Pero dumadaan ang araw po, mas lalo pong nagkakaroon ng tension sa likod ng kamera, no? Dahil lingid po sa inyong mga kaalaman, ang Tekram sponsors po ay ang siyang kaalitan ni Ma'am Shi ay sobra na pong naapektuhan. Sobra na pong mga nagkakasakit na high blood na. Dahil feeling po nila parang wala daw po silang boses. Parang wala silang kakayanan dahil wala naman silang mga channel. So ngayon po, again, kinausap po natin ng Kuya Tekporen kung ano maganda dito at pinayagan po niya tayo na sabihin na talaga kung ano yung totoong dahilan at makapagsalita na ang bawat isa. Sa totoo lang, nung pumasok si Japina sa Tekram community, ang daming nag-PM sa akin. Ang dami. Mag-ingat ka dyan. Hindi mo kilala yan. Mag-ingat ka dyan. Marami nag-PM. Ayan. Dito ko nakakuha, hindi nakikita yan. Dito ko nakakuha, no? Ng lahat ng mga malalaswang sinabi nyo kay MJ at Peter. Sobrang laswa. Tapos ngayon, ako ang dinidiin nyo, ako ang nagsabi. Pinasa nyo lahat sa akin ng kasalanan. Pag-usapan na po natin ito pong patungkol sa mga defenders, reactors ho ni Tekram. Bagamat hindi naman po lahat, mangilan-ilan lang. At sa ngayon ho, ang medyo na-highlight po talaga ay si Ma'am Shimari at saka po si MJ. Sa nga po pala, wag niyo pagkamalian po, Ako man po personally, wala akong dapat kampihan po sa dalawa. Kung tayo man po ay isa sa mga reactors, nire-respeto po natin yung mga kasamahan ho natin. Ang sa atin po dito ay mga punto lang po. Sino nga ba ang may katwiran? Sino nga ba ang nagsisinungaling? At sino ang nagsasabi ng totoo? At sino ang maapektuhan dito sa mga pangyayaring ito? Una po, siyempre ho, ako napapansin natin, si Tekram ho talaga ang isa sa mga maaapektuhan. Lalo't hindi naman po sila sanay sa mga ganito. Yung may mga defenders na nag-aaway-away. Siyempre ho, kung tatanungin natin sila, ayaw nila ng ganon. Kasi alam nila, magkakasama yung mga defenders, reactors. Kaso nga lang ho, nandyan na po yan, mga kabayan po natin. Kaya ang pakiusap po natin, hanggat maaari sana, una, wag nating idamay yung programa ho ni Tekram. Sila, dapat ho hindi masira yung ganong paningin ng mga viewers ho natin. Pati isa lang po ang masasabi po natin dito, nagbubunyi, nag-i-enjoy ho ang mga anti-Tekram. At ang isa po dyan ay si Joseph Sangrio. Ano po? So ipaparinig ko po sa inyo kung ano po ang naging reaksyon ho ni BJ. Ito po yung ilan. Okay, balik na tayo dito ha. Balik na tayo dito. Test dilim, namamanit ata sa TR. Balik tayo dito ha. Pero hindi namin nakakalimutan yung 2.7. FYI ha, hindi namin nakakalimutan yung 2.7. Naandito yon, naandito yon, nasa resibo yon. Okay, balik na tayo dito ha kay Japina. Hindi nyo kami maliligaw sa mga jerjera na yan. Hindi nyo kami maliligaw. Pinag-uusapan lang namin to kasi nga, baka makakuha rin kami dito ng malay nyo, yung pinag-aawayan nilang pera dyan, pera pa ni Dave pala. Oh, malay mo. Baka yung pinag-aawayan dyan ni Tita London sa kanil Ma'am Shimari, baka pera pa ni Dave yun. Oh. Nagsalita si Michelle Japina. Nagsalita din si Ma'am Shimari. May kanya-kanya silang pinapaliwanag. May kanya-kanya silang pinaglalaban. Sinasabi nung isang panig na silang nagsasabi ng totoo. Sinasabi naman ng isang panig na sinungaling ang kabilang panig at sila ang may katotohanan. Nasa kanila ang katwiran. Yan ang kanilang mga sinasabi. Pero kung ikaw ay matalino na nag-aanalisa, alam natin na walang panalo dito at wala rin naman talo sapagkat may kanya-kanya silang taga-suporta. Kagaya nila Michelle Japina, nila Ma'am Shimari, at ng iba pang mga reactors defender ng Tekram community. Sila po ay may kanya-kanyang followers na kung papanoorin ang kanilang mga sagutan, natural lamang na mayroong kampihan. Mayroong maniniwala dito, may maniniwala doon. Hindi ba ganon ang nangyayari?
Kaya nga, itong nangyayari na sagutan dito sa magkabilang panig ay wala rin naman talagang saysay. Pero sasabihin nila na kailangan malaman ng iba, ng mga Tekram community, kung sino ang may mali at kung sino ang tama. Hindi po pwedeng siya lang mag-live at magpaliwanag, kailangan ako rin ng mag-live para makapagpaliwanag. Kaya nga, ito pong napapanood ninyo sa pagitan nila Michelle, nila Ma'am Shi Marie at ng iba pang reactors, mapa-live man, mapa-vlog man o mga komento man, ay nawawalan na rin po ng saysay sapagkat para na lang din sa content. Kasi lagi kong sinasabi na kung talagang ikaw ay may pinupunto at seryoso ka na mabigyan ng solusyon ng isang bagay, seryoso ka na magkomento at mabigyan ng kasagutan ng lahat ng problema, hindi mo na kailangan na mag-vlog o mag-live at pagkatapos meron kang monetization. Sapagkat kung meron kang pinupunto para patunayan lahat yan sa viewers mo, especially sa Tekram community, papatayin mo ang iyong monetization at saka ka magtatatalak, magsasalita para patunayan ng iyong kredibilidad na hindi mahalaga sa iyo ang pera, ang kikitain, ang views, kung hindi ang mahalaga sa iyo yung katotohanan lamang na sasabihin mo. Kaya nga sila nandiyan po sa kanila pong mga platform, sa kanila pong mga YouTube channels. Kasi ang mas maganda dyan, kung talagang gusto mong resolbahin yan, sa una pa lang na pag-usapan na in private, sa pribadong pag-uusap, na mayroong mga kasamang mga tao para tumulong, resolbahin ang problema. Ganun sana ang nangyayari. Pero hindi nangyayari yan. Ang nangyayari, content na lang din naman. Kagaya nga na sinabi ni Kuya July, huwag sanang madamay dito ang programa nila Tatay Tekram. Huwag sana na mag-suffer dahil sa mga sagutan na ito ng magkabilang panig nila Michelle Japina, nila Ma'am Shi Marie, na kung ano man ang kanilang mga personal na issue na hindi na natin nahalungkatin pa. Kahit papag-usapan dyan yung bembangan, no? O kung anumang mga jer-jer dyan, wala na tayong pakialam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kung ano ang punot dulo. Ang nais lamang natin, kung talagang gusto nilang resolbahin ang problema na yan, meron namang pribadong pag-uusap. Hindi nila pwedeng sabihin na ayaw makikooperate ng isa. Na kami ay gumagawa ng GC, subalit ayaw nung isa. Ayaw pumasok, yung isa naman lumundag at ayaw ayusin ang problema. Ewan ko sa inyo. Basta kami, ang alam namin, lahat kayo content creators. Kasama pala ako doon. Reactor pala ako. Pero hindi ako kasali doon sa kanilang issue. Ang sinasabi ko lamang dito, kagaya nga na sinasabi ninyo, kung talagang mahal nyo ang komunidad nila Tatay Tekram at kayo ay kabahagi sa programa na ito, iseset aside ang inyong mga pagkakaiba at kung ano ang inyong mga hindi pinagkaintindihan. Isasantabi para na rin bilang respeto kay Tatay Tekram. Hindi lang basta sa puro salita na sinasabi natin yan, kung hindi kailangan nating patunayan yan sa gawa. Hindi ba, Kuya July? Sabi mo nga, hanggat maaari, sana hindi madami talaga itong programa nila Tatay Tekram. Na sana ay maayos pa rin, magkaroon ng kaayusan in private, sapagkat walang panalo dito yung bawat panig. Hindi ang magkabilang panig ang apektado dito kung hindi mismo sila Tatay Tekram ang programa ng Tekram community. At madali ang maintindihan, very basic. Hindi natin kailangan maging masteral degree o doctorate degree para maintindihan yan. Maliban na lamang kung mga pasaway kayo. As simple as that. At eksakto yung sinabi ni Kuya July, hindi ko na dadagdagan pa at hindi ko na rin babawasan pa. Eksaktong-eksakto. At eksakto din naman yung sinabi niya na ang natutuwa dito at nagbubunyi ay walang iba kung hindi si Brother Jose. At napakinggan natin ang kanyang sinabi. Itong pinakagusto ko dito talaga yung sinasabi ni Brother Jose na talaga namang mapapapalakpak ka talaga. Kahit wala kang kamay, mapapapalakpak ka. Pakinggan nga natin. Tingnan natin kung ano ang ating masasabi. Nagbubunyi, nag-i-enjoy ho ang mga anti-Tekram. Yes, At ang yes. isa po dyan ay si Joseph Sangrio. Ano po? So ipaparinig ko po sa inyo kung ano po ang naging reaction ho ni BJ. Ito po yung ilan. Siya po ay si Joseph Sangrio o Joseph Sangyupsal. O, pakinggan natin, ha? Okay, balik na tayo dito. Balik na tayo dito.
best believe na mamatin ata sa TR. Rekta dito ha, pero hindi namin nakakalimutan yung 2.7. FYI ha. Hindi raw nila nakakalimutan yung 2.7. Sabi ni BJ, dahil doon sa mga issue na naririnig niya, no, ang sinasabi niya parang dinadivert lang daw yung issue. At hindi raw nila nakakalimutan yung 2.7. Very good. Sa pagkakaalam ko, BJ, ang hindi nakakalimot, ikaw lang. Mukhang talagang hindi ka na mapagkatulog. At kahit uminom ka ng maraming sleeping pills, ay hindi mo makakalimutan yung 2.7. Kasi nga, kaya ka nandyan kay Dave, para doon sa 2.7. Siyempre, magkakamalkalin dyan. Makikinabang ka, kaya nga, hindi ka makalimot doon sa 2.7. Huwag mo nang sinabing namin, ikaw lang ang hindi makalimot. Ikaw lang ang hindi makalimot. Bakit? 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 Balak mo na naman bumili ng maraming kalabaw. Hindi namin nakakalimutan yung 2.7. Naandito yun, nasa resibo yun. Up. Nandito yun, nasa resibo yun. And speaking of resibo, natapos mo na ba yung dapat mong ipaliwanag patungkol dun sa mga resibo? Ang dami mong pinapansin, no? 2.7. Pero yung sarili mong problema sa resibo, sa mga sponsor, wala kang maipakita. O, tapos naghahabol ka ng 2.7. Ilabas mo muna yung mga resibo. Tapos ako na mag-aabono ng 2.7. O, ano, deal? Deal? Ang nangyirap sa'yo salita ka ng salita dyan Ang dami mong binabato na putik sa kabila Samantalang ikaw naglulublob ka sa putikan. Wag ganun. Shhh. Wag kang plastic. Wag kang nagmamalinis. Grabe, may nalalaman pang resibo. Samantalang resibo mo nga hindi mo maipakita. Sabog ka rin no? Balik ka tayo dito kay Japina. Hindi nyo kami maliligaw. Sa mga jerjera na yan. Hindi nyo kami maliligaw. Pinag-uusapan lang namin ko kasi nga, baka makakuha rin kami dito ng malay nyo, pinag-aawain na ng pera dyan, pera pa ni Dave pala. Oy, muntikan na siyang madula. Sabi niya, baka daw makakuha pa raw sila ng baka daw pera pala ni Dave. Muntikan mo pang masabi na baka makakuha ka pa dyan ng pera doon sa pinag-uusapan na pera. Kita mo, lahat na lang gusto mo may kickback ka. No? Dapat pala nagtrabaho ka bilang contractor no? Lahat gusto mong kickbackan. Ayaw mong pakinggan yung issue na tinatalakay nila. Ang gusto mong balikan, yung pera pa rin. Malay mo. Baka yung pinag-aaway ni Talon dun sa kanil, siyempre, baka pera pa ni Dave yun. Baka daw pera pa ni Dave. Puro na lang pera. Ang galing ni Brother Jose, no? Ang galing pumuna. Ang galing maghanap. Hanggang ngayon, hinahanap niya pa rin yung 2.7 million. At kung mapapansin ninyo, talagang ginagalingan niya. Feeling niya, siya yung pinaka number 1 defender talaga ni Dave ngayon. Kaya nga nagtatampo na no? Itong si Ate Daisy, si Lola Daisy. Kasi nga, sinasapawan na sila ni Brother Jose. Inaagawan sila ng pwesto. Ganun ang nangyayari po dito. Masyadong pinapapilan nitong si Brother Jose, itong si Dave. Nakala mo siya yung talagang pinakamagaling. No? Na nakakagawa ng paraan para makuha itong pera na gusto nilang makuha. At pagkatapos, Brother Jose? Kukubra ka rin ba? O hihingi ka? O magpapasikat ka sa mga sponsor na iba? At napansin nyo ba, ganadong-ganado siyang magreaksyon. Yan ang pinagkaiba. Sa totoo lang, sa mga nakakapanood dito, yung mga hindi pa nakakakilala at walang ibang alam sa background ni Brother Jose, bago nangulunto yan channel ni Brother Jose, wala nang ganang mag-live yan. Kasi nga, wala naman siya napapala. Kaya nga nahinto-hinto siya ngayon dito, talagang energetic talaga siya. He is very enthusiastic sa pagsasalita. At tuwan-tuwa siya doon sa mga nangyayari, doon sa mga sagutan ng mga TechRAM reactors o TechRAM defenders. Diyan sila nagbubunyi, kagaya na sinasabi ni Kuya July. Well, what can we say? It happens. It happens. Kaya nga ang payo natin, kila MJ, kila Mamshi, kung ano man ang pinagsimulan ng inyong problema, ayusin nyo ng pribado na. Hanggat maaari. Ang masasabi ko lang, dapat masettle yan in private na. Hindi na kailangan i-live pa yan. Sapagkat kung talagang tiwala kayo sa sarili nyo, hindi nyo kailangan ng kakampi na manonood sa inyo at ipaliwanag ang inyong mga sarili. Sapagkat in the first place, ang una pa lang, kung iniisip nyo ang respeto kay Tatay Tekram, respeto sa programa, puputulin nyo na agad yan bago pa man sumibol, bago pa man lumala. Simple as that. Kaya nga nangyari, natutuwa si Brother
Jose. Sa kabilang banda rin naman, nalulungkot din siya sapagkat nadadivert daw ang issue. Nawawala yung 2.7 million na kanya pong napapanaginipan, iniisip sa bawat araw, 24/7, na nagiging dahilan kung bakit siya kinukumbulsyon dahil sa 2.7 million. Na habang siya ay nag-chill, naglalaway sa 2.7, ay binabanggit niya ang katagang 2.7 million. 2.7 million, Dave. Kailangan mong makuha to. Kailangan natin makuha to. Kung may makukuha nga, kay Dave lang yun, di ka kasali na makakakuha, Brother Jose. Masyado kang garapal. Talagang pinanindigan mo na yung kakapalan ng iyong muka. Walang-wala na ba? Kapit na talaga sa patalim? Kapit na sa patalim, ha, Brother Jose? Booking na booking ka na eh. May nalalaman ka pang resibo dyan. May sarili mong resibo, lalo na dun sa mga kalabaw, hindi mo maipaliwanag hanggang ngayon. Tapos magsasalita ka. So, kayong mga viewers dyan, mga supporters, mga sponsors, mga nanonood, huwag kayong basta-basta nagpapaniwala kay Brother Jose. Tandaan nyo ha, nagko-content lang yan. Wala yang pakialam sa talagang nangyayari kay Dave. Ang gusto lang naman yan, syempre, makinabang. Di ba, Brother Jose? Okay lang yan. Umaming ka na. Okay lang yan, ha? Kaya sana maayos itong gusot nila MJ, nila Ma'am Marie, para na rin sa ikatatahimik ng Tekram community. Sapagkat hindi deserve ng Tekram community yan yung ganyang klaseng mga issue. Ang gusto lang nila, makatulong sila ng tahimik at payapa. Yun lang naman. Yeah.